Parehong mahusay na Pinoy prospect JR Raquinel at KJ Kataraha maglalaban para sa OPBF Super Flyweight belt sa November 11 sa Japan. Pareho ang dalawang ito na niregaluhan ng absolute power sa kanilang mga kamao, pero hindi mangyayari ang kanilang digmaan dito sa Pilipinas kundi sa Japan na land of the rising sun. Sina Raquinel at Kataraha ay mga exciting world rank na Pilipino kaya magandang bakbakan. Itong si JR Raquinel na may alias na Dreamer, 26 years old, ay currently world rank as WBC number 7, IBF number 13 at WBO number 12. Nagpapanalo siya sa huling laban niya at tinatapos lang niya mga kalaban niya ng maaga. Huling tatlong laban niya tinapos lang niya sa round 1 at round 2 at sa pamamagitan pa ng knockout. Umaasa itong si Dreamer na makakarap niya sa ring ang kapwa niya Southpaw, Japanese WBO 115 pounds world champion Junto Nakatani. Pero hindi nangyayari ang laban na gusto ni JR. Imbes na siya kasi ang piliin ni Nakatani, ay dedepensahan nitong si Nakatani ang kanyang belt ngayong Lunes kontra Mexican RG Cortez. Tingin naman ng karamihan ng mga fans na ang mananalo sa bakbakang ito ay ang napakalakas sumuntok na si Nakatani na edad 25 years old mula Kanagawa, Japan. Kung gusto talaga ni Raquinel na makalaban itong si Nakatani, kailangan niya ng impresibong panalo kontra Kataraha sa Japan. Hindi madaling misyon para kay Raquinel. Si KJ Kataraha ang kanyang pinakamapanganib na kalaban na kanyang mararanasan. Si KJ Kataraha isang power hitter at wala pang talo. May mahusay na skill, edad 28 years old, matalino ito, graduate ng criminology sa University of Cebu. At syempre gusto rin manalo ni KJ Kataraha para mapalapit siya para sa isang world title shot din. Ang kaibahan lang nila, itong si The Dreamer ay palaging lumalaban na sa labas ng bansa. Hindi tulad ni KJ Kataraha na hindi pa lumalaban sa labas ng Pilipinas. Huling laban ni KJ Kataraha ay noong February nang tinalo niya si El General Edward Heno na may record na 15 wins with 5 knockout at 3 losses para makuha ang bakanteng OPBF 115 pound strap. Pareho silang mga gutom at ang mananalo ay maghabol ng title shot kay Nakatani o Ioka. Samantala, Casimero ginulat ang mga kagenggeng sa planeta. Boss Toyo Mamen pa naman ang bumisita sa angas ng Pinas Cuadro Alas. Mukhang may binabalak itong dalawang sikat sa Pilipinas na si Boss Toyo Mamen at Cuadro Alas na sanib pwersa. Malakas talaga itong si Cuadro Alas. Malamang nanggaling pa sa Manila, tungong Ormoc Leyte na planeta ni Alas, itong si Boss Toyo Mamen. Sabi naman ng isang commenter, 3 weeks to go, nagmumukbang pa, good luck. Kasama si Boss Toyo Mamen dun sa huling laban ni Cuadro Alas kung saan pinatumba niya ang napakatibay na si WBO Global Champion African Fighter Philippus Ngitumbua. Samantala, dahil umatras nga ang bata ni Errol Spence Jr. na si Frank Martin sa laban niya kay Shakur Stevenson, ay nakahanap naman na makakalaban si Stevenson na si Edwin De Los Santos. Kasado na ang kanilang bakbakan sa November 16 sa Las Vegas, USA. Paglalabanan nila ang WBC lightweight title, ipapalabas ng ESPN at ang venue ay sa T-Mobile Arena. Lumabas na ang dahilan ng pag-atras ni Martin. Gusto daw kasi ni Martin ng 50-50 na purse na split. Tingin naman ni Stevenson na mas sikat siya kay Martin, kaya mas gusto niya na mas malaki ang kanyang hatian. Kaya ito daw ang dahilan ng pag-atras ni Frank Martin na may alias na The Ghost. Hindi daw dahil natatakot siya kay Stevenson. Si Stevenson ay wala pang talo, may 20 na panalo at 10 knockout. At ito namang si De Los Santos ay may 16 na panalo with 14 knockout at isa lang ang talo. Kung si Stevenson ay naka-establish ng kanyang sarili bilang one of the top 10 boxers pound for pound, ito naman si De Los Santos na isang Dominican Southpaw ay nanggaling sa back-to-back na impressive na panalo. Huling laban ni Stevenson na isang 2016 Olympic silver medalist ay pinahinto niya sa Japanese contender Suichiro Yoshino na may record ng 16 wins with 12 knockout at isang talo sa round 6 noong April 8 sa Prudential Center in Newark.